Anak, sa labas yang dinadala mo. Yan ang mga salitang binitawan nila para sirain ako sa pinakamalupit na paraan. At ang asawa ko, walang pag-aalinlangan, agad-agad niya akong hiniwalayan sa harap ng lahat. Pinalaya, sinamak at kinailangang isilang ang anak ko ng mag-isa. Pero isinumpa ko babalikan ko sila. Bago magsimula ang kuwento ko, baka pwedeng i-comment nyo muna kung taga saan kayo nanonood. At huwag kalimutan mag-like at subscribe para mas lumago pa itong channel at makapaghatid pa kami ng mga kuwentong kapupulutan nyo ng aral. Ang tahanan ni Leo at Althea nung hapong yon ay puno ng saya at pasasalamat. Ang malaking bahay sa loob ng isang kilalang subdivision ay napakaganda, pinalamutian ng mga sariwang bulaklak ng sampaguita na nagkakalat ng halimuyak sa bawat sulok. Dose-dosenang pares ng sapatos at tsinelas ang maayos na nakahanay sa labas, patunay ng dami ng mga bisitang dumalo. Ito ang araw ng baby shower at blessing para sa ikapitong buwan ng pagbubuntis ni Althea, isang sandaling matagal na nilang pinakahihintay. Ang mga bisita, karamihan ay malalaking pamilya at malalapit na kapitbahay, ay taimtim na nakaupo sa mga carpet na nakalatag sa sala. Isang simpleng panalangin ng pasasalamat ang namumuno sa selebrasyon. Si Althea ay magandang nakaupo, ang kanyang cream-colored maternity dress ay bumagay sa kanyang nagniningning na mukha. Ang kanyang malaking tiyan ay paminsan-minsang gumagalaw, na para bang ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay nakikiramdam sa kaligayahang bumabalot sa kanyang ina. Sa tabi niya si Leo, ang kanyang asawa, ay nakaupong matikas. Nakasuot siya ng puting-puting barong Tagalog. Paminsan-minsan hinahaplos niya ang tiyan ni Althea, isang maliit na kilos na laging nagpaparamdam kay Althea na siya na ang pinakamaswerteng babae sa buong mundo. Sila ang perpektong mag-asawa sa mata ng lahat. Bata, mayaman at malapit ng magkaroon ng anak. Napatingin si Althea sa kanyang asawa, ang puso niya'y nag-uumapaw sa pasasalamat. Si Leo ang kanyang tunay na pag-ibig, ang lalaking laging nagpoprotekta sa kanya. Ang lalaking pinaniniwalaan niyang magiging pinakamahusay na ama para sa kanilang anak. Sa unahang hanay nakaupo rin si Mama Agnes, ang biyena ni Althea, at si Bea ang kanyang hipag. Nakangiti si Mama Agnes, pero pakiramdam ni Althea ay hindi kailanman umaabot sa mga mata nito ang ngiting iyon. Mula pa noong simula ng kanilang pagsasama, palagi niyang nararamdaman na hindi siya gusto ni Mama Agnes. Pero laging iwinawaksi ni Althea ang masamang isiping iyon, kinukumbinsi ang sarili na baka dala lang ito ng hormones ng kanyang pagbubuntis. Si Bea naman ay abala sa kanyang cellphone. Paminsan-minsan may ibinubulong siya sa kanyang ina, sabay ngiti ng pailalim. Pinili na lang ni Althea na huwag silang pansinin. Araw niya ito. Ayaw niyang may sumira sa masayang okasyon. Kailangan niyang mag-focus sa mga panalangin para sa kanyang ligtas na panganganak. Natapos din ang simpleng blessing. Isang masayang salusalo ang sumunod. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Althea, tinutulungang tumayo para batiin ang mga bisita na nagsisimula ng kumuha ng pagkain. Walang tigil ang ngiti sa labi ni Althea habang tinatanggap ang mga pagbati at dasal mula sa mga kamag-anak. Lahat ay perpekto tulad ng kanyang pinapangarap. Hanggang sa makalipas ang ilang sandali, isang malakas na pag-iyak ang biglang bumasag sa kasayahan. Ang iyak ay nagmula kay Mama Agnes. Lahat ng mata ay napunta sa biyena ni Althea. Si Mama Agnes ay nanginginig na tumayo, bumubuhos ang luha. Itinuro niya ang isang waiter na may dalang lechon. "Itigil niyo yan. Itigil niyo ang lahat ng ito," sigaw niya. Si Leo ang unang kumilos. Agad niyang nilapitan ang ina, puno ng pag-aalala ang mukha. "Ma, anong nangyayari?" "Ma, bakit po?" tanong ni Leo, sinusubukang pakalmahin ang ina. Si Bea, ang kapatid, ay agad na inakbayan ang ina. Pero sa halip na pakalmahin, para pa siyang nagbuhos ng gasolina sa apoy. "Tama na, Ma. Tanggapin na lang po natin," sabi ni Bea na may pekeng lungkot sa boses, pero sapat ang lakas para marinig ng lahat. "Alam kong hindi mo na kaya, Ma. Masyado na nating matagal kinikimkim ang kahihiyang ito." Ang mga kamag-anak ay nagsimulang magbulungan. Ang masayang atmosphere ay biglang naging tensyonado at puno ng tanong. "Anong kahihiyan, Bea? Ano ba talaga ang nangyayari?" tanong ng isang tiyuhin ni Leo. Si Althea na nakatayo malapit sa buffet table ay nakaramdam ng masamang kutob. Biglang nanikip ang kanyang tiyan. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanila. "Ma, bakit po kayo umiiyak? May problema po ba?" malambing na tanong ni Althea, sinusubukang abutin ang kamay ng biyenan. Malakas na iwinaksi ni Mama Agnes ang kamay ni Althea. Ang namumula niyang mga mata ay tumitig kay Althea ng may matinding galit. "Ikaw!" sigaw niya. Ang matinis niyang boses ay nagpatahimik sa buong kwarto. "Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagagawang magdaos ng selebrasyong ito? Paano mo nagagawang lokohin ang lahat ng tao? Akala mo ba tanga kaming lahat?" Natigilan si Althea. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. "Anong? Anong panloloko ang sinasabi niyo, Ma? Hindi ko po maintindihan."
Hindi maintindihan tumawa ng mapakla si Mama Agnes. Akala mo ba kaninong anak yang dinadala mo? Akala mo apo ko yan? Akala mo anak yan ni Leo? Parang huminto ang mundo ni Althea. Ang akusasyon ay napakabigat, napakasakit. Mamag-ingat po kayo sa sinasabi niyo, sabi ni Althea, nanginginig ang boses, pinipigilan ang luha at galit. Anak po ito ni Leo. Apo niyo po ito. Himphi, huwag ka nang magmaang-maangan, mabilis na sabat ni Bea. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Kailangang malaman ng lahat ang kalaswaan ng babaeng ito. Naka-maternity dress pa pero ang ugali napakarumi. Sinimulang ipakita ni Bea ang isang litrato sa screen ng kanyang phone sa mga bisita. Isang litrato kung saan si Althea ay tila may kayakap na ibang lalaki sa lobby ng isang hotel. Nanlaki ang mga mata ni Althea. Naalala niya ang litratong iyon. Hindi totoo. Yan edited. Yan katrabaho ko. Yan nung may seminar kami sa probinsya, group picture. Yan na pinutol lang, sigaw ni Althea, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Hindi na niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Lahat ng babaeng bayaran ganyan din ang sasabihin, sigaw ni Mama Agnes. Tumingin siya kay Leo, na kanina patulala. Leo anak, tingnan mo ang asawa mo. Tingnan mo yung babaeng malandi na ipinagmamalaki mo. Tinraidor ka niya. Nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya natin. Yang batang dinadala niya, anak yan sa labas. Leo, anak sa labas. Ang mga salitang anak sa labas ay parang bombang sumabog sa tainga ni Althea. Nang hina ang kanyang buong katawan. Ang mga bisita ay hindi na nagbubulungan. Tinitingnan nila si Althea ng may iba't ibang emosyon. May gulat, may pangungutya, may pandidiri. Ang pamilya ni Leo ay galit na galit, pakiramdam nila ay nadungisan ang kanilang pangalan. Tumingin si Althea kay Leo, naghahanap ng tulong sa mga mata ng kanyang asawa. Ito si Leo, ang lalaking nagmamahal sa kanya. Ang lalaking nakakakilala sa kanya. Leo, mahal. Hindi totoo yan. Paninira lang yan. Maniwala ka sa akin, parang awa mo na, humihikbing sabi ni Althea, inaabot ang kanyang kamay. Tiningnan ni Leo ang kanyang inang humahagulgol. Tiningnan niya si Bea na patuloy sa pagsusulsol. Tiningnan niya ang kanyang mga tiyo at tiya na puno ng pagkadismaya ang mga mukha. Ang kanyang pagkalalaki, ang kanyang pride bilang ulo ng pamilya ay parang inapakan sa harap ng lahat. Ang mukha niyang kanina'y nag-aalala ay namula sa galit. Patuloy siyang ginigipit ng kanyang ina. Bilang asawa, kailangan mong maging matatag, Leo, palayasin mo siya. Hiwalayan mo na yan. Huwag mong hayaang isilang ang batang yan na dala-dala ang apelyido natin. Kinuyong ni Leo ang kanyang kamao. Ang mga mata niya'y matalim na tumitig kay Althea. Hindi na ito ang tingin ng pagmamahal na dati niyang nakikita, kundi tingin ng galit na hindi niya kailanman nakita. Mahal, huwag mong pakinggan si Mama, nagsusumamo ako sa'yo. Tama na, Althea. Ang sigaw ni Leo ay dumagundong at pumutol sa sinasabi ni Althea. Tama, anak, kahihiyan, napakalaking kahihiyan ang dulot mo sa akin sa harap ng buong pamilya sa mismong baby shower ng anak natin. Nagawa mo to. Pero hindi ko ginawa, Leo, paninira lang yan, humihiyaw na si Althea. Wala akong pakialam, mas malakas na sigaw ni Leo. Ang emosyon niya ay nasa sukdulan na binulag ng kasinungalingan ng kanyang pamilya at ng matinding kahihiyan. Hinding-hindi ko tatanggapin ang anak na bunga ng kalaswaan mo. Makinig kayong lahat. Makinig kayo. Itinuro ni Leo ang mukha ni Althea na basang-basa ng luha. Kung hindi ko man anak yang dinadala mo, at sigurado akong hindi ko yan anak simula sa oras na ito, tapos na tayo, Althea, hiwalay na tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama sa kamalayan ni Althea ng mas malakas kaysa ano pa man. Hiwalay na tayo. Isang katapusang hindi niya kailanman naisip. Hindi na kinaya ng kanyang mga binti na suportahan ang kanyang katawan. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang tiyan. Parang pinipiga ang kanyang sinapupunan. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang huling narinig niya ay ang tawang tagumpay ni Bea. Bumagsak ang katawan ni Althea sa sahig, nawalan ng malay sa gitna ng kahihiyan sa araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay niya. Ang amoy ng white flower oil ang unang gumising sa pang-amoy ni Althea. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mabibigat at namamaga na mga mata. Sumasakit ang kanyang ulo. Nakita niya ang sarili niyang nakahiga mag-isa sa kanilang kwarto, ang kwartong dati niyang kasama si Leo. Ang lamig at katahimikan ng silid ay nakakabingi. Ang mga natirang dekorasyon mula sa baby shower kaninang umaga ay tila isang mapanakit na paalala. Biglang bumalik lahat ng alaala. Ang mga akusasyon ni Mama Agnes, ang edited na litrato ni Bea, ang galit sa mga mata ni Leo at ang mga salitang iyon. Hiwalay na tayo. Huminga ng malalim si Althea, kusa niyang hinawakan ang kanyang malaking tiyan. Anak, sa labas bumalik sa isip niya ang sinabi ng biyenan. Muling bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi anak. Anak ka ni Mama, anak ka ng papa mo, bulong niya.
Sinubukan niyang bumangon. Masakit pa rin ang tiyan niya pero mas nangingibabaw ang sakit sa kanyang puso. Kailangan niyang kausapin si Leo. Kailangan niyang ituwid ang lahat. Sigurado siyang nagpadala lang sa emosyon si Leo. Mahal siya ng asawa niya, sigurado siya doon. Hirap man naglakad si Althea palabas ng kwarto, pero natigilan siya sa may pintuan. Wala ng tao sa sala. Wala ng bisita, wala ng pagkain. Ang tanging nandoon ay ang kalat mula sa party na hindi pa naliligpit. At sa labas, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita niya ang isang tanawing dumurog sa kanyang puso. Dalawang malalaking maleta at isang handbag, mga gamit niya ay basta na lang nakalagay sa malamig na sahig ng terrace. Inilabas na ang mga gamit niya. Gising ka na pala, babaeng malandi. Isang malamig na boses ang tumusok sa likod ni Althea. Lumingon siya at nakita si Mama Agnes na nakapamaywang sa harap ng pinto ng sala. Sa tabi nito si Bea ay nakangisi. Ang mukha ng biyenan niya na dati niyang iginagalang ay naging isang maskara ng galit. Mabakit po nasa labas ang mga gamit ko? Nasaan po si Leo? Makailangan ko po siyang makausap, sabi ni Althea na may paos na boses. Tumawa ng mapang-insulto si Mama Agnes. At may lakas ka pa ng loob na tawagin akong mahinding. Hindi ako magkakaroon ng manugang na tulad mo. At si Leo ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo. Kunin mo na ang mga gamit mo at umalis ka na sa bahay na ito. Huwag mo nang dumihan pa ang pamamahay ng anak ko. Pero gabi na po, ma. Buntis po ako. Saan po ako pupunta? Nagmamakaawang sabi ni Althea. Sinubukan niyang lumapit pero hinarangan siya ni Bea. Hoy Ate Althea. Ay sorry, dating ate pala, pang-aasar ni Bea. Problema mo na yan. Kasalanan mo rin naman. 'Di ba? Bakit ka kasi lumandi? Sinabi na ni Kuya, hiwalay na kayo. Wala ka ng karapatan dito. Umalis ka na o tatawag kami ng guard para kalad ka rin kapalabas. Bea, mama, parang awa niyo na, hindi totoo lahat ng yan. Edited yung litrato. Alam niyo yan, humihikbing sabi ni Althea. Tama na ang drama, sigaw ni Mama Agnes. Lumapit siya at marahas na itinulak ang balikat ni Althea patungo sa pinto. Umalis ka. Sabi nang umalis ka na. Napasuray si Althea. Ayaw niyang umalis hanggat hindi niya nakakausap si Leo. Nakita niya ang asawa niya na nakatayo sa hardin, nakatalikod, tahimik na naninigarilyo. Gamit ang natitirang lakas tumakbo si Althea palapit kay Leo, hindi pinapansin ang tulak ni Mama Agnes. Leo, mahal, pakinggan mo ako, parang awa mo na. Hinawakan ni Althea ang braso ng asawa. Humarap si Leo. Namumula ang mga mata niya pero ang tingin niya ay blanko at malamig. Iwinaksi niya ang kamay ni Althea. Naniniwala ka sa paninira ni na Mama at Bea? Mas pinaniniwalaan mo yung edited na litrato kaysa sa akin na asawa mo. Anak mo to, Leo. Sa ngalan ng Diyos, dugot laman mo to. Lumuhod si Althea sa paanan ni Leo, kumapit sa pantalon ng asawa. Wala na siyang pakialam sa kanyang dignidad. Tiningnan ni Leo ang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. May kaunting pagdududa sa kanyang mga mata, pero bumalik sa isip niya ang imahe ng kanyang inang humahagulgol at ang pangungutya ng kanilang mga kamag-anak. Tama ang nanay niya, masyadong malaki ang kahihiyang ito. Tama na, Althea, sabi ni Leo nang walang emosyon. Hindi na niya ginamit ang dati nilang tawagan. Tapos na tayo. Hiwalay na tayo. Umalis ka na. Pero saan ako pupunta, Leo? Gabi na. Wala akong dalang kahit isang piso. Ang pamilya ko nasa probinsya, umiiyak na sabi ni Althea. Problema mo na yan, malamig na sagot ni Leo. Tumalikod siya at muling humithit ng sigarilyo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. At hinding-hindi ko kikilalanin niyang anak sa labas bilang anak ko. Ang likod na dati niyang sandalan ay naging isang pader na hindi niya kayang lampasan. Wasak na wasak ang puso ni Althea. Ang lalaking minahal niya, ang ama ng dinadala niya, ay basta na lang siyang itinapon dahil sa isang malupit na kasinungalingan ng sarili nitong pamilya. Hoy, umalis ka na, hinila na ni na Mama Agnes at Bea si Althea, kinaladkad patungo sa gate. Hindi na nanlaban si Althea. Ubos na ang lakas niya. Tahimik na lang siyang umiyak. Si Manang Lita, ang kanilang kasambahay, ay nakita ang lahat mula sa bintana ng kusina. Umiyak siya ng walang tunog, hindi magawang tulungan ang mabait niyang amo. Binuksan ang mataas na gate na bakal. Inihagis ni Bea ang handbag ni Althea sa kalsada. Heto ang mga basura mo. Huwag ka nang babalik dito. Teka, biglang sigaw ni Althea na ikinagulat ni na Mama Agnes at Bea. Ano na naman, inis na tanong ni Mama Agnes. Tiningnan ni Althea ang dalawang babae, pagkatapos ay si Leo na nanatiling nakatayo sa hardin. Tumigil ang pag-agos ng kanyang luha na palitan ng isang tinging blanko, pero may nagbabagang galit. Pagsisisihan niyo to, sabi niya ng may diin. Tumawa si Bea. Pagsisisihan kami pa. Nagpapasalamat nga kami. Malakas na isinara ang gate sa harap ng mukha ni Althea, sinundan ng tunog ng kandado.
Ang tunog na iyon ay tila hudyat ng katapusan ng dati niyang masayang buhay. Nakatayo si Althea mag-isa sa tahimik na kalsada. Tila nakikiramay ang gabi sa kanyang kalungkutan. Nagsimulang umambon na unti-unting lumakas. Wala siyang patutunguhan. Wala siyang pera. Ang cellphone niya ay nasa handbag pero hindi niya alam kung sino ang tatawagan. Ang pagtawag sa kanyang pamilya sa probinsya ay magdudulot lang ng pag-aalala. Basang-basa agad ang kanyang damit. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa kanyang mga buto. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga bangketa ng subdivision na dati pamilyar pero ngayoy tila dayuhan na. Muling sumakit ang kanyang tiyan. Ang sakit at lamig ay nagsama. Bawat hakbang ay mabigat. Nakita niya ang guardhouse pero nahihiya siyang humingi ng tulong. Siguradong narinig na ng mga guard ang tsismis mula sa loob ng bahay nila. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, hindi na niya kaya. Nakakita siya ng isang saradong tindahan. Ang maliit na bubong sa harap nito ay maaaring magbigay ng kaunting silong mula sa malakas na ulan. Napaupo si Althea sa marumi at malamig na sahig. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang tiyan, sinusubukang bigyan ng init ang kanyang sanggol. Nanginginig siya sa ginaw. Gutom na gutom siya, giniginaw at wala ng pag-asa. Umiyak siya ng umiyak, ibinuhos ang lahat ng sakit, pagtatraidor at kawalang katarungan na kanyang tinanggap. Ika. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa kanyang sinapupunan. Tila ginising siya ng sipang iyon. Hindi siya nag-iisa. May isa pang buhay sa loob niya na umaasa sa kanya. Isang buhay na walang kasalanan na nadamay sa kahihiyan. Pinunasan ni Althea ang kanyang mga luha. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng matalo. Kung inaakala ni na Leo, Mama Agnes at Bea na winasak na nila siya, nagkakamali sila. Patawarin mo si Mama, anak, bulong niya sa kanyang tiyan. Hindi na manghihina si Mama. Malakas ka at kailangan ko ring maging malakas para sa'yo. Tumingin si Althea sa kadiliman ng gabi. Ang mga mata niyang kanina ay puno ng kawalan ng pag-asa ay nagliliyab na ngayon sa determinasyon. Ano man ang mangyari, lalaban ako para sa'yo. Isisilang kita ng ligtas. At isinusumpa ko, papatunayan ko ang katotohanan. Sila na nanirang puri at nagtapon sa atin, pagbabayaran nila ang lahat ng ito. Sisiguraduhin ko yan. Ang lamig na tumatagos sa buto ang tuluyang gumising kay Althea. Iminulat niya ang mga mata at nakita ang sarili sa parehong lugar sa maruming pasilyo ng saradong tindahan. Tumila na ang ulan, nag-iwan ng malamig at basang hangin ng umaga. Ang katawan niya ay parang binugbog. Ang damit niyang magdamag na basa ay nanigas sa kanyang katawan na nagdulot ng pangangati at ginaw. Kumakalam ang kanyang tiyan, hindi lang dahil sa pananakit mula kagabi kundi dahil sa matinding gutom. Wala pa siyang kinakain mula pa kahapon bago magsimula ang baby shower. Nahihilo siya, medyo nanlalabo ang paningin. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang humanap ng tulong, hindi para sa sarili niya kundi para sa sanggol sa kanyang sinapupunan. Gamit ang natitirang lakas, pinilit ni Althea na tumayo. Sumandal siya sandali sa pader, hinahabol ang kanyang hininga. Inayos niya ang gusot niyang damit. Wala na siyang pakialam sa itsura niya. Ang kailangan niya ay isang masisilungan at isang basong mainit na tubig. Nagsimula siyang maglakad ng paika-ika sa kalsadang nagsisimula ng mapuno ng mga taong papasok sa trabaho. Ang mga tingin nila sa kanya ay parang mga karayom. Nakikita nila ang isang buntis na babae na marumi ang damit at namamaga ang mga mata. May naaawa, may nagdududa. Ibinaba ni Althea ang kanyang ulo, binilisan ang lakad hanggat kaya. Ang namamaga niyang mga paa ay masakit sa bawat hakbang. Matapos ang halos 15 minutong paglalakad, nakakita siya ng isang simpleng karinderya sa dulo ng kalsada. Umaasong usok mula sa maliit na kusina nito, nagkakalat ng amoy ng sinangag at pritong isda na lalong nagpatakam sa kanya. Isang maliit na karatula ang nakasulat, kainan ni Nanay Celia. Nag-aalangan si Althea. Wala siyang kahit isang piso para ipambayad pero hindi na niya kaya. Sa harap ng kainan, isang babaeng nasa katanghaliang gulang, medyo mataba at may maamong mukha ang nagwawalis. Ang babaeng iyon, si Nanay Celia, ay tumingala at nakita si Althea na nag-aatubiling nakatayo. Naantig agad ang puso ni Nanay Celia. Nakita niya ang kaawa-awang kalagayan ni Althea. Buntis, nanginginig at napakaputla. Ineng, ayos ka lang ba? Malambing na tanong ni Nanay Celia, itinigil ang pagwawalis. Ang malambing na boses na iyon ay nagpabagsak sa natitirang lakas ni Althea. Muli siyang napaiyak. Nanay, gutom na po ako. Ginaw na ginaw po ako, hikbi niya. Hindi na nagtanong pa si Nanay Celia. Mabilis niyang inilapag ang walis at inalalayan si Althea papasok sa kanyang kainan na wala pang tao. Halika, ining, upo ka muna. Huwag ka nang umiyak. Pinaupo niya si Althea sa isa sa mga mahabang bangkong kahoy. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at bumalik na may dalang isang basong mainit na tsaa.
Inumin mo muna to, Ineng, para mainitan ang katawan mo. Nanginginig na tinanggap ni Althea ang baso. Dahan-dahan niyang ininom ang tsaa. Ang init at tamis ay agad na kumalat sa kanyang katawan, nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Sandali lang, sabi ni Nanay Celia. Kumuha siya ng plato, nilagyan ng mainit na kanin, isang pirasong adobong sitaw at kaunting ginisang gulay. Kain ka muna, Ineng. Kawawa naman yung baby mo, sa tiyan gutom na rin yan sigurado. Tiningnan ni Althea ang pagkain sa harap niya. Muli siyang umiyak, pero wala po akong pambayad. Ngumiti ng taos-puso si Nanay Celia. Naku, huwag mo munang isipin yan. Kumain ka na. Madali na yang bayad, ang importante malusog ka at ang baby mo. Wala nang masabi si Althea. Kinuha niya ang kutsara at nagsimulang kumain. Kumain siya ng may gana na para bang ilang araw siyang hindi nakakain. Umupo si Nanay Celia sa tapat niya, pinagmamasdan siya ng may awa. Ineng, kung pwede lang akong magtanong, ano bang problema mo? Paano ka napunta sa ganitong sitwasyon? Nasaan ang asawa mo? Maingat na tanong ni Nanay Celia matapos kumain si Althea. Natahimik sandali si Althea. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Nanay Celia, naramdaman niyang mapagkakatiwalaan niya ang babaeng ito. Ikinuwento ni Althea ang nangyari, bagamat hindi lahat. Sinabi lang niyang siniraan siya ng pamilya ng kanyang asawa at pinalayas kagabi habang buntis at hiniwalayan na lang siya basta. Nakinig si Nanay Celia na parang hindi humihinga. Namula ang mukha niya sa galit. Diyos ko po, ang sama naman ng asawa at biyanan mo. Mayroon palang mga taong ganoon kasama sa isang buntis, lalo na't anak nila ang dinadala. Hindi ko na po alam kung saan ako pupunta, Nay. Nasa probinsya po ang pamilya ko, mahinang sabi ni Althea. Nag-isip sandali si Nanay Celia. Tiningnan niya si Althea tapos ang pinto sa likod ng kanyang kainan. Ining, sa likod nitong kainan may maliit akong kwarto. Dati yung ginagamit ng anak ko bago siya nag-asawa. Walang laman ngayon. Hindi malaki. Ineng, may manipis na kutsun lang at electric fan. Yung banyo sa labas din kasama na ng banyo ng kainan. Pero at least ligtas ka dito. Hindi ka nagiginawin sa kalsada. Nanlaki ang mga mata ni Althea, hindi makapaniwala. Nay, seryoso po kayo? Patutuluyin niyo po ako? Oo, Ineng. Hindi ko kayang tiisin na makita kang ganyan. Ituring mo na lang akong nanay mo, sabi ni Nanay Celia. Tapos kapag malakas ka na, pwede mo akong tulungan dito sa karinderya. Maghugas ng plato, maghiwa ng gulay, kahit ano lang na kaya mo. Hindi mo kailangang magbayad ng upa, ang importante may matutuluyan ka hanggang sa makapanganak ka. Agad na tumayo si Althea, lumuhod at niyakap ang mga binti ni Nanay Celia. Diyos ko, Nay, maraming salamat po. Iniligtas niyo po ako at ang anak ko. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo. Naku, tumayo ka diyan, Ineng. Masama sa buntis ang ganyan. Tinulungan ni Nanay Celia si Althea na tumayo. Halika, ihahatid kita sa kwarto mo. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang bagong buhay ni Althea. Tumira siya sa maliit na kwarto sa likod ng kainan ni Nanay Celia. Malayo sa karangyaan na dati niyang tinatamasa, pero puno ng kapayapaan. Araw-araw tinutulungan niya si Nanay Celia. Maaga siyang gumigising, sumasama sa palengke, naghahanda ng mga lulutuin, nagsisilbi sa mga customer at naghuhugas ng mga plato. Kahit pagod, ginagawa niya ito ng may pasasalamat. Gusto niyang suklian ang kabutihan ni Nanay Celia. Samantala sa malaking bahay na kanyang iniwan, ang buhay ay nagpatuloy na parang walang nangyari. O iyon ang gusto nilang ipakita. Sina Mama Agnes at Bea ay tila napakasaya. Madalas silang nakikitang nag-shopping, ginagastos ang pera ni Leo. Nagsimula na ring maghanap si Mama Agnes ng bagong mapapangasawa para kay Leo, na para bang isang selebrasyon ang kanilang paghihiwalay. Si Bea ay lalong naging reyna sa bahay, ine-enjoy ang posisyon bilang nag-iisang paboritong anak. Pero si Leo hindi ganoon kasaya. Sa opisina hindi siya makapag-focus. Ang mukha ni Althea na umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang paanan ay laging bumabalik sa kanyang isipan. Ang sarili niyang sigaw ng paghihiwalay ay patuloy na umuugong sa kanyang tainga. Sa gabi madalas siyang magising at makitang walang laman ang kabilang bahagi ng kama. May kakaibang pakiramdam ng kawalan. Ilang beses niyang binuksan ang drawer, tinitingnan ang kanilang wedding picture. Pero sa tuwing lilitaw ang pagdududa, laging nandoon si Mama Agnes. Leo, anak, huwag mo nang isipin ang babaeng yon. Kahihiyan lang siya. Malapit ka nang magkaroon ng bagong asawa na mas mabuti, mas desente at malinaw ang pinagmulan, sabi ni Mama Agnes isang gabi nang matagpuan si Leo na tulala sa balkonahe. Tahimik lang si Leo. Ang puso niya ay nagtatalo sa pagitan ng pagsisisi at ng nasaktang pride. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Napakalaki na ng tiyan ni Althea. Ilang linggo na lang ang hinihintay.
Nag-ipon siya ng paunti-unti mula sa sahod na pilit na ibinibigay ni Nanay Celia para sa kanyang panganganak sa isang lying-in clinic. Buo na ang kanyang desisyon, isisilang niya ang kanyang anak ng ligtas. Isang hapon, maraming tao sa kainan. Abala si Althea sa pagbabalot ng kanin para sa isang customer nang makaramdam siya ng matinding sakit sa puso na sinundan ng pag-agos ng mainit na likido sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Nanay-Nanay Celia, sigaw ni Althea na pakapit sa mesa. Si Nanay Celia na nasa cashier ay agad na nataranta. Diyos ko ineng, oras mo na. Mabilis na isinara ni Nanay Celia ang kainan. Sumigaw siya para tawagin ang kapitbahay nilang may tricycle. Hirap man inalalayan nila si Althea papasok sa tricycle. Dali manong sa klinik ni Dr. Reyes sa buong biyahe daing ng daing si Althea sa sakit. Mabilis at malakas ang kanyang contractions. Walang tigil sa pagdadasal si Nanay Celia, hawak ang kamay ni Althea, binibigyan siya ng lakas. Pagdating sa simpleng lying-in clinic, dinala agad si Althea sa delivery room. Si Dr. Reyes, isang may edad ng doktor na sanay na ay agad siyang sinuri. Fully dilated ka na ineng. Malapit na to. Ang panganganak ay isang laban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Pinagdaanan ito ni Althea ng mag-isa, walang asawang kasama. Tanging si Nanay Celia lang ang tapat na nagbabantay, bumubulong ng mga dasal at pagpapalakas ng loob. Sumisigaw si Althea, umiiyak at muntik ng sumuko. Naubos ang kanyang lakas. Naalala niya si Leo. Naalala niya ang pang-iinsulto ng kanyang biyenan at hipag. Ang sakit ng puso ay humalo sa sakit ng katawan, nagbigay sa kanya ng huling lakas. Sige pa ineng, konti na lang. Nakikita ko na ang ulo, sigaw ni Dr. Reyes. Sa isang huling hininga at isang malakas na iri, nagtagumpay si Althea. Ang malakas na iyak ng sanggol ang bumasag sa tensyon sa silid. Salamat sa Diyos, lalaki. Malusog kumpleto. Sabi ni Dr. Reyes. Tumulo ang luha ng ginhawa sa mga pisngi ni Althea. Nawala lahat ng sakit na naramdaman niya. Nilinis ni Dr. Reyes ang sanggol at dinala ito kay Althea. Ang unang sandali na nagdikit ang kanilang mga balat ay isang himala. Hinalikan ni Althea ang kanyang maliit na sanggol na mapula-pula pa. Congrats ineng, bulong ni Nanay Celia na umiiyak din sa tuwa. Ngumiti si Dr. Reyes pero pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng sanggol. Napakagwapo ng baby mo, Althea. Maputi. Tumahimik siya sandali, tinititigan ang bawat sulok ng mukha ng sanggol. Bakit po, doktora, tanong ni Althea, nakaramdam ng kaba. Tumingin si Dr. Reyes kay Althea at ngumiti. Nakakamangha talaga ang gawa ng Diyos. Ilang dekada na akong doktor pero ngayon lang ako nakakita ng bagong silang na sanggol na kamukhang-kamukha ng tatay niya. Po, anong ibig niyong sabihin? Oo, sabi ni Dr. Reyes. Itong ilong itong baba ang korte ng kilay. At ito, tingnan mo. Itinuro ni Dr. Reyes ang isang maliit na tuldok sa kaliwang pisngi ng sanggol. May balat dito. Kamukhang-kamukha ni Mr. Leo, yung businessman na laging nasa dyaryo. Hindi ba't asawa mo siya? Tiningnan ni Althea ang balat sa pisngi ng kanyang anak. Isang balat na kaparehong-kapareho ng kay Leo. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Pero ngayon, hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Opo, doktora, bulong niya. Asawa ko po siya. Kuntong si Sala. At ito ang una kong ebidensya. 2 buwan na ang lumipas mula nang isilang niya ang kanyang anak. Pinangalanan niya itong Liam na ang ibig sabihin ay matatag na tagapagtanggol. Ang pangalan ay isang panalangin at paalala sa mga pinagdaanan nila. Ang buhay ni Althea sa maliit na kwarto sa likod ng kainan ni Nanay Celia ay mas naging makulay dahil kay Liam. Ang sanggol ay lumaking malusog at napakagwapo, naging sentro ng kaligayahan ni Althea at Nanay Celia na itinuring ng apo si Liam. Mas naging masipag si Althea. Bukod sa pagtulong sa kainan, nagsimula rin siyang gumawa ng mga kakanin tuwing umaga na ipinapatinda niya kay Nanay Celia. Unti-unti siyang nag-ipon para sa kanilang gastusin. Nakipag-ayos na siya sa kanyang nakaraan. Hindi ibig sabihin kinalimutan na niya, pero pinili niyang mag-focus sa pagpapalaki ng anak. Hindi niya kailanman sinubukang kontakin si Leo. Para sa kanya, patay na ang lalaking iyon, kasabay ng mga salitang binitiwan nito. Gusto lang niyang mamuhay ng tahimik. Ngunit iba ang plano ng tadhana. Ang kapayapaang unti-unti niyang binubuo ay muling ginulo. Isang tanghali, habang walang gaanong tao sa kainan at si Liam ay mahimbing na natutulog sa duyan, isang nakaunipormeng courier ang dumating at hinahanap siya. Kayo po ba si Mrs. Althea? Opo, ako nga po, sagot ni Althea. Kumabog ang dibdib niya. Bihira siyang makatanggap ng sulat. Iniabot ng courier ang isang makapal na brown envelope na may logo ng isang kilalang law firm. Pakiramdam ni Althea ay huminto ang tibok ng kanyang puso.
Nanginginig ang kamay, pinirmahan niya ang resibo. Pagkaalis ng courier, napaupo si Althea. Si Nanay Celia, na nakita ang tensyon sa mukha ni Althea, ay agad na lumapit. Anong sulat yan? Ang hindi sumagot si Althea. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Ang laman ay ilang pahina ng opisyal na dokumento. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mga salitang nakasulat sa legal na lengguwahe. Summons to appear. Isang patawag mula sa korte. Petitioner Leo. Respondent Althea. Nanigas si Althea. Hindi lang ito basta patawag para gawing opisyal ang kanilang hiwalayan. Ang mga mata niya ay napako sa isa sa mga punto ng petisyon. Si Leo sa pamamagitan ng kanyang abogado ay formal na humihiling sa korte na itakwil si Liam bilang kanyang biological na anak. Hinihiling ni Leo na ideklara ng korte na ang batang isinilang ni Althea ay isang illegitimate child at walang karapatang dalhin ang apelyido ni Leo. Hindi lang siya itinapon, sinusubukan din nilang burahin ang pagkatao ng kanyang anak sa mata ng batas. Ang baso ng tubig sa lamesa ay hinawakan niya ng mahigpit. Sa sobrang higpit, nabasag ito sa kanyang kamay. Tumulo ang sariwang dugo mula sa kanyang palad, pero hindi niya naramdaman ang sakit. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi. Ito na ang huling insulto. Ito na ang deklarasyon ng giyera. Walang hiya. Anong klaseng mga tao sila, sigaw ni Nanay Celia na nabasa rin ang sulat. Kitang-kita na photocopy ng tatay niya, si Liam. May lakas pa ng loob na sabihing hindi nila anak. Ang galit na matagal ng kinimkim ni Althea ay sumabog. Ang determinasyon na binitiwan niya sa gilid ng kalsada nung gabing iyon ay muling nag-alam. Akala ba nila ay isa siyang mahinang babae na pwede nilang tapak-tapakan habang buhay? Nagkakamali sila. Naisabi ni Althea sa isang mababa at malamig na boses, ang mga matay matalim na nakatitig sa sulat. Pakigamot po ng kamay ko. Kinuha agad ni Nanay Celia ang first aid kit. Habang ginagamot ang sugat ni Althea, tiningnan niya ito ng may pag-aalala. Neng, anong gagawin mo? May magaling silang abogado. Tayo, anong laban natin? Nasa atin po ang katotohanan. Naisagot ni Althea. Tiningnan niya si Liam na natutulog pa rin. At hinding-hindi ko hahayaang yurakan ni Numan ang anak ko. Pero alam ni Althea na hindi sapat ang katotohanan lang. Ang pagkakahawig ni Liam kay Leo ay maaaring makakumbinsi sa mga tao, pero sa korte pwede itong pagdebatihan. Siguradong magsisinungaling sina Mama Agnes at Bea. Dadalhin nila ang edited na litrato. Kailangan niya ng ebidensyang hindi matatawaran, isang bagay na magpapatahimik sa kanila habang buhay. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Althea. Nakaupo siya sa gilid ng kama, dahan-dahang inuugoy ang duyan ni Liam. Piniga niya ang kanyang utak, sinubukang alalahanin ang bawat detalye sa bahay na iyon, bawat sulok, bawat usapan. Kailangan niyang makahanap ng isang bagay. Naalala niya si Bea. Ang hipag niya ay madalas na may kakaibang kilos. Madalas itong mag-uwi ng mga lalaking hindi kilala kapag wala si Leo. Laging hindi komportable si Althea sa ugali ni Bea. Hanggang sa may isang alaala na pumasok sa kanyang isip, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Isang linggo bago ang baby shower, dahil sa pag-aalala sa mga kilos ni Bea at sa seguridad ng bahay, palihim na bumili si Althea ng isang mini CCTV camera. Isang maliit at nakatagong nanny cam. Siya mismo ang nagkabit nito sa bookshelf sa sala, sa pagitan ng mga libro at isang florera. Ang kamera ay nakatutok sa buong sala, ang lugar kung saan nangyari ang paninirang puri. Naalala niyang mabuti, ang camera ay konektado sa isang maliit na decoder na siyang nag-iimbak ng data, at ang decoder na iyon ay itinago niya sa drawer ng kanyang vanity table sa loob ng kanilang kwarto. Ang drawer na lagi niyang nilock. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Althea. Nandoon pa kaya yon? Nakita kaya ni na Mama Agnes at Bea? Malamang hindi. Hindi sila ganoon katalino. Kung nandoon pa ang aparato, ibig sabihin nakunan ang buong pangyayari nung hapong iyon. Ang mga akusasyon ni Mama Agnes, ang edited na litrato ni Bea, ang kanilang mga peking sumpa, at baka pati na rin ang kanilang pag-uusap bago magsimula ang party. Nagsimulang mabuo ang isang plano sa kanyang isip. Kailangan niyang makuha ang recording na iyon. Pero paano? Imposibleng makapasok siya sa bahay na iyon. Palalayasin lang siya. Kailangan niya ng tulong mula sa loob. May isang tao lang na posibleng tumulong sa kanya. Ang taong nakita niyang umiiyak sa bintana ng kusina habang kinakaladkad siya palabas. Si Manang Lita, ang kasambahay na matagal nang nagtatrabaho doon at laging mabait sa kanya. Kinuha ni Althea ang luma at mumurahing cellphone ni Nanay Celia. Kabisado pa niya ang numero ni Manang Lita. Mabilis niyang pinindot ang mga numero. May ringing tone. 1, 2. Hello. Ang boses sa kabilang linya ay mahina at ninenerbiyos. Manang Lita, si Althea. Tubulong ni Althea. Narinig niya ang gulat sa kabilang linya. Ma'am Althea, Diyos ko po ma'am, nasaan po kayo? Ayos lang po ba kayo?
Sabi po ni Ma'am Agnes kayo daw po. Hindi ako tumakas manang. Pinalayas ako mabilis na putol ni Althea. Manang wala akong maraming oras. Kailangan ko ng tulong nyo. Napaka-importante po nito. Buhay ng anak kong si Liam ang nakasalalay dito. Anak nyo po ma'am. Nanganak na po kayo. Congrats po lalaki po o babae ang sinserong tanong ni Manang Lita. Lalaki manang, ikukuwento ko po sa inyo sa susunod. Manang pakinggan niyo po ako. Sa dati kong kwarto sa drawer ng vanity table, yung pinakababa na may susi may maliit na itim na box doon. Yun po yung imbakan ng recording ng CCTV. Kailangan ko pong makuha yun manang. Nandoon po ang ebidensya na wala akong kasalanan. Pwede niyo po bang kunin yun para sa akin? Natahimik sandali ang kabilang linya. Rinig ni Althea ang mabigat na paghinga ni Manang Lita. CCTV ma'am. Hindi ko po alam na may CCTV. Wala pong nakakaalam manang. Pakiusap po manang. Kayo lang po ang makakatulong sa akin pilit ni Althea. Biglang naging pabulong at puno ng takot ang boses ni Manang Lita. Ma'am, delikado po. Delikado po. Bakit manang anong delikado? Yung kwarto niyo po ma'am. Gigibain na po. Ano opo ma'am? Kaninang umaga lang po tumawag na si Ma'am Agnes ng mga karpintero. Sabi niya ipaparenovate daw po ang kwarto niyo gagawing guest room. Para daw po mabura lahat ng bakas niyo sa bahay na to. Bukas na bukas po ng umaga darating yung mga trabahador. Sisirain na po nila lahat ng gamit sa kwarto niyo. Nanlamig si Althea. Bukas ng umaga, ibig sabihin lahat ng gamit niya kasama ang vanity table at ang decoder ay masisira. Paubos na ang oras niya. Wala na tayong oras manang, sabi ni Althea. Kailangan ngayong gabi. Kailangan niyong kunin yan para sa akin ngayong gabi. Ang balita mula kay Manang Lita ay parang kidlat na tumama kay Althea. Renovation bukas ng umaga. Lahat ng gamit ay sisirain. Ibig sabihin ang tanging pag-asa niya ang maliit na itim na kahon na naglalaman ng katotohanan ay madudurog kung hindi siya kikilos ngayong gabi. Panik ang agad na naramdaman niya. Wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang pumunta doon ngayong gabi anuman ang panganib. Ma'am Althea, hello. Ang nag-aalalang boses ni Manang Lita sa telepono. Manang makinig ka, mabilis na, sabi ni Althea pinipilit kontrolin ang nanginginig niyang boses. Pupunta ako diyan ngayong gabi. Ngayon na. Ako na mismo ang kukuha ng box manang. Nasa bahay ba si Leo? Narinig niya ang mabigat na pagbuntong hininga. Wala pa po si Sir Leo ma'am. Sabi po mag-overtime. Sina Ma'am Agnes at Ma'am Bea lang po ang nandito. Nanonood ng TV sa sala. Ang lakas-lakas po ng volume. Overtime. Iyon ay magandang balita sa gitna ng masamang sitwasyon. Kahit papaano hindi niya haharapin si Leo. Sige manang. Yung pinto sa likod ng kusina nabubuksan ba mula sa labas? Hindi po ma'am. Nakalak po mula sa loob. Pero ma'am, hihintayin ko po kayo sa kusina. Ako na po ang magbubukas ng pinto. Pero kailangan niyo pong mag-ingat kapag nalaman to ni Ma'am Agnes. Mag-iingat ako manang. Maraming salamat. Hintayin mo ako. Ibinaba ni Althea ang telepono. Agad niyang nilapitan si Nanay Celia na nag-aayos ng paninda. Naitulungan niyo po ako. Kailangan ko pong umalis sandali. May mahalaga po akong kailangang gawin. Tungkol po sa ebidensya para sa kaso. Tiningnan siya ni Nanay Celia nang may pag-aalala. Gabi na Neng. Saan ka pupunta delikado? Kailangan ko pong pumunta sa bahay ni Leo. Naipag-amin niya. Ano halos mabitawan ni Nanay Celia ang plato. Huwag kang magloko Neng, palalayasin ka lang nila ulit o mas malala baka tumawag pa sila ng pulis. Hindi po ako dadaan sa harap Nay. May paraan po ako. Pakiusap Nay. Ito na lang po ang tanging pagkakataon ko para makakuha ng ebidensya. Ebidensya na magliligtas sa pangalan ni Liam. Ang pangalan ni Liam ay laging mabisang sandata para mapalambot ang puso ni Nanay Celia. Matagal siyang tinitigan ni Nanay Celia, nakita ang determinasyon sa mga mata ng dalaga at sa huli ay tumango na lang. O sige, pero paano ka pupunta doon? Hihiramin ko po yung motor nyo. Pangako po mag-iingat ako. Mabigat man sa loob, ibinigay ni Nanay Celia ang susi ng kanyang motor. Si Liam, ako na ang bahala dito. Bumalik ka agad Neng. Kinakabahan ako para sa'yo. Hinalikan ni Althea ang noo ni Liam na mahimbing na natutulog. Ito ang unang pagkakataon na mahihiwalay siya sa kanyang anak kahit ilang oras lang. Sumakit ang puso niya. Patawarin mo si Mama anak. Aalis si Mama para ipaglaban ka. Kinuha niya ang isang maliit na sling bag, inilagay ang luma niyang wallet kung saan nandoon ang susi ng drawer at pinaandar ang motor ni Nanay Celia. Hindi masyadong traffic ng gabing iyon.
Pinatakbo ni Althea ang motor sa gitna ng kadiliman. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at adrenaline. Kailangan niyang magtagumpay. Ang pagkabigo ay nangangahulugang pagkasira habang buhay. Hindi siya dumaan sa main gate ng subdivision ni Leo. Siguradong kilala pa siya ng mga guard doon. Naalala ni Althea na may eskinita sa kabilang bahagi ng subdivision, isang makitid na daan na tumatagos sa likod ng mga malalaking bahay kasama na ang bahay ni Leo. Ipinark niya ang motor sa madilim na bukana ng eskinita, sapat na ang layo para hindi marinig ang ingay. Pagkatapos ay naglakad siya nagtatago sa mga anino ng puno. Malamig ang hangin pero pinagpapawisan siya ng malamig. Sa wakas nakarating siya sa likod ng bahay ni Leo. Ang bakod sa likod ay hindi masyadong mataas, hanggang dibdib lang. Sinadya ni Leo na gawing mababa para mas malawak tingnan ang hardin. Maingat na inakyat ni Althea ang bakod, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Nahirapan siya ng kaunti dahil sa kanyang suot pero nagawa niyang tumalon pababa sa damuhan. Ligtas, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pinto ng kusina. Tulad ng napag-usapan, bahagyang bukas ang pinto. Si Manang Lita ay nakatayo sa likod nito, putlang-putla ang mukha sa liwanag ng ilaw sa kusina. "Ma'am, bilis po pasok," bulong ni Manang Lita. Hinila si Althea papasok at mabilis na isinara muli ang pinto. Ang tawanan ni Mama Agnes at Bea ay maririnig mula sa sala kasabay ng ingay ng TV. "Nasa harap pa po sila, ma'am. Nasa second floor po ang kwarto nyo." "Bilis po. Ako na po ang bahala dito," nanginginig na, sabi ni Manang Lita. "Salamat, Manang. Maraming salamat." Hinubad ni Althea ang kanyang tsinelas para hindi marinig ang kanyang mga yapak. Naglakad siya ng patiyad sa malamig na sahig. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Ito ang dati niyang tahanan, ang lugar kung saan siya naging masaya. Ngayon kailangan niyang pumasok na parang isang magnanakaw. Nakarating siya sa paanan ng hagdan. Ligtas. Dahan-dahan inakyat niya ang bawat baitang. Ang ingay ng TV mula sa sala ang nagsilbing panakip sa kanyang mga yapak. Sa wakas nakarating siya sa ikalawang palapag. Madilim ang pasilyo. Nagmamadali siyang pumunta sa pinto ng dati nilang master's bedroom. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang doorknob. Dahan-dahan niyang itinulak, bumukas ito ng walang ingay. Madilim ang kwarto. Ginamit niya ang liwanag mula sa kanyang cellphone. Ang kwarto ay pareho pa rin pero ngayon ay malamig, walang laman at maalikabok. Halatang hindi na dito natutulog si Leo simula nang umalis siya. Nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Agad siyang pumunta sa kanyang vanity table. Kinuha niya ang maliit na susi mula sa kanyang wallet. Nanginginig ang kamay, isinuksok niya ito sa butas ng susian sa pinakababang drawer. Isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang drawer. Agad na napunta ang tingin niya sa hinahanap. Sa ilalim ng mga lumang tela nandoon ang isang maliit na itim na kahon. Ang CCTV decoder. Nandoon pa. Ligtas. Pakiramdam ni Althea ay maiiyak siya sa sobrang ginhawa. Mabilis niyang tinanggal ang mga kable, isinilid ang itim na kahon at ang adapter nito sa kanyang sling bag. Tagumpay. Nakuha niya. Mabilis niyang isinara ang drawer, nilock ito at tumalikod para lumabas. Kailangan na niyang umalis. Kalalabas niya lang ng pinto nang bigla siyang makarinig ng mga yabag sa hagdan. Hindi ito ang mga yapak ni Manang Lita. Ito ay tamad at hinihilang mga hakbang. "Manang, gawa mo naman ako ng hot chocolate, gutom ako," boses iyon ni Bea. Nanigas si Althea. Umaakyat si Bea, pero mukhang papunta muna sa sarili nitong kwarto na katabi lang ng master's bedroom. Kapag nakita siya ni Bea, tapos na ang lahat. Nagpanik si Althea. Tumingin siya sa paligid. Walang mapagtataguan sa pasilyo. Ilang metro lang ang layo ng pinto ng kwarto ni Bea. Walang pag-aalinlangan bumalik si Althea sa loob ng master's bedroom pero hindi niya isinara ng mahigpit ang pinto. Nagtago siya sa likod nito sa maliit na espasyo sa pagitan ng pinto at ng pader. Ang puso niya'y dumadagundong sa kaba. Baka marinig ni Bea. Lumalapit ang mga yabag ni Bea. Nakita ni Althea ang anino nito na dumaan sa siwang ng pinto. Pumasok si Bea sa kanyang kwarto. Narinig ni Althea na nagpatugtog si Bea. Ito na ang pagkakataon niya. Ngayon o hindi na. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, lumabas at nagsimulang maglakad ng patiyad pababa ng hagdan. Kumilos siya ng pinakamabilis na kaya niya nang walang ingay. Kalahati na ng hagdan ang nalagpasan niya. "Manang, ang tagal naman ng hot chocolate ko," biglang sigaw ni Bea mula sa itaas. Lumabas pala ulit ito ng kwarto. Nagulat si Althea. Nawalan siya ng balanse. Hindi sinasadyang nasagi ng kanyang paa ang isang maliit na vase sa gilid ng hagdan. Klang hindi nabasag ang vase pero gumulong ito at gumawa ng ingay na sapat na para marinig sa katahimikan.
Nanigas si Althea sa gitna ng hagdan. Ano yun narinig niyang sabi ni Bea mula sa itaas. Hindi siya gumalaw. Manang ikaw ba yan? Sigaw ni Bea. Walang sagot mula sa kusina. Siguradong natatakot din si Manang Lita. Narinig ni Althea ang mga yabag ni Bea na pababa ng hagdan. Huli na siya. Walang pagpipilian. Hindi na siya nagtiyad. Tumakbo siya pababa sa mga natitirang baitang. Hoy, sino yan, sigaw ni Bea nang makita ang anino ni Althea. Hindi na pinansin ni Althea. Tumakbo siya patungong kusina. Magnanakaw, mama. May magnanakaw, dito, sigaw ni Bea habang hinahabol siya. Nakarating si Althea sa kusina. Nakabukas na ang pinto sa likod. Putlang-putla si Manang Lita. Bilis, ma'am, takbo na po si Mama Agnes na narinig ang sigaw ni Bea ay lumabas mula sa sala. Anong nangyayari, Bea? Magnanakaw saan? Ayun, tumakbo sa likod babae, parang nakaputing damit, sigaw ni Bea. Nasa hardin na si Althea. Narinig niya ang sigaw ni na Mama Agnes at Bea na tumatawag ng guard. 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 May magnanakaw, huwag niyong patakasin. Tumakbo si Althea ng buong lakas. Adrenaline ang dumadaloy sa kanyang katawan. Wala na siyang pakialam. Kailangan niyang makatakas. Mabilis niyang inakyat ang bakod sa likod. Muntik pang sumabit ang kanyang bag. Nagawa niyang tumalon pababa sa kalsada. Tumama ang tuhod niya sa semento. Napangiwi siya sa sakit pero hindi siya tumigil. Bumangon siya at tumakbo ng paika-ika patungo sa motor. Narinig niya ang pito ng guard. Inalerto na sila. Nanginginig ang kamay, isinuksok niya ang susi. Ilang beses siyang nagkamali dahil sa panginginig. Sa wakas, umandar ang makina. Huminto ka, sigaw ng isang guard na tumatakbo mula sa guardhouse. Hindi niya pinansin. Pinaharurot niya ang motor. Mabilis na umalis ang motor ni Nanay Celia papalayo sa subdivision. Patuloy niyang pinatakbo ang motor. Bumuhos ang luha sa kanyang pisngi, luha ng ginhawa na may halong galit. Hinihingal siya at ang kanyang tuhod ay mahapdi at duguan. Pero sa loob ng kanyang bag ay nandoon ang maliit na itim na kahon, ang bagay na magdidikta sa kanilang kapalaran. Nakatakas siya. Nagtagumpay siya. Napatawa siya ng mapakla sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinabol niyo ako na parang magnanakaw sa sarili kong pamamahay, bulong niya sa hangin. Makikita niyong lahat kung sino ang tunay na magnanakaw. Ipinark ni Althea ang motor ni Nanay Celia sa eskinita sa tabi ng kainan, hinihingal pa rin. Nanginginig ang kanyang mga binti, epekto ng adrenaline. Mahapdi ang sugat sa kanyang tuhod. Sumandal siya sandali sa pader, pinapakalma ang kanyang puso. Nagtagumpay siya. Dala niya ang ebidensya. Paika-ika siyang pumasok sa saradong kainan. Sinalubong agad siya ni Nanay Celia. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Hindi pa pala ito natutulog, tapat na naghihintay. Diyos ko, Neng. Anong nangyari sa'yo? Duguan ang tuhod mo, sigaw ni Nanay Celia. Nahuli ka ba? Hinabol ka? Okay lang po ako. Nay. Nadapa lang po, paos na sagot ni Althea. Nasaan po si Liam? Kakatulog lang ulit. Kanina pa iyak ng iyak, hinahanap ka, sabi ni Nanay Celia. Habang inaalalayan si Althea papasok sa maliit niyang kwarto. Halika, gagamutin ko muna yung sugat mo. Agad na niyakap ni Althea ang kanyang anak na natutulog sa duyan. Hinalikan niya ito ng paulit-ulit. Tumulo ang kanyang luha. Muntik na siyang hindi makabalik sa kanyang anak. Patawarin mo si Mama, anak. Patawad. Nagtagumpay ka, ng mahinang tanong ni Nanay Celia habang nililinis ang sugat sa tuhod ni Althea. Pinigilan ni Althea ang hapdi. Tumango siya, kumikinang sa tagumpay ang kanyang mga mata. Nakuha ko po. Nay. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na itim na kahon. Ang CCTV decoder. Ang bagay na ito ang kanyang pag-asa. Ito po. Nay. Ang ebidensya. Ano yan, Neng? Bakit ang liit, tanong ni Nanay Celia. Ito po ang kahon na magbubukas ng lahat ng kasinungalingan nila. Nay, mapait na sagot ni Althea. Imbakan po ito ng recording ng CCTV na ikinabit ko sa sala. Nanlaki ang mga mata ni Nanay Celia. CCTV. Nagkabit ka ng CCTV doon. Tumango si Althea. Palihim ko pong ikinabit. Kailangan ko pong makita ang laman nito ngayon na... Nay. Walang laptop si Althea. Pero naalala niya na sa kainan ni Nanay Celia ay may lumang 14-inch na TV. Sa ilalim nito ay may luma ring DVD player. Nay, yung TV po at DVD player gumagana pa po ba? Oo, Neng. Medyo malabo nga lang minsan. Bakit sinuri ni Althea ang mga kable ng decoder? May standard audio-video output ito, dilaw, pula at puti. Eksakto sa saksakan ng DVD player. Pwede po. Nay, pwede nating mapanood dito. Dinala nilang dalawa ang decoder sa harap ng kainan.
Binuksan ni Nanay Celia ang TV. Pagkatapos ng ilang sandali umilaw ito, ikinabit ni Althea ang mga kable mula sa decoder papunta sa TV. Ang screen na kanina'y puro static ay biglang nagbago. Isang imahe mula sa mataas na anggulo ang sala ng bahay ni Leo. Ang sofa, ang mesa, ang hagdanan. Lahat ay malinaw. Diyos ko, gumana ng kitang-kita lahat. Bulong ni Nanay Celia, hindi makapaniwala. Kinuha ni Althea ang maliit na remote. Kailangan niyang hanapin ang recording sa tamang petsa. Ito ang pinakakapanapanabik na bahagi. Nakasave pa kaya? Hindi kaya napuno at nabura? Pinindot niya ang menu. Pinili ang archive search tapos search by date. Nanginginig ang daliri, inilagay niya ang petsa ng baby shower. Nagpakita sa screen ang ilang video files, hinati-hati kada oras. Nakahinga siya ng maluwag. Nandoon pa. Dito po tayo magsimula. Nay, ang araw ng party. Pinlay ni Althea ang recording. Nanood silang dalawa ng tahimik. Ipinakita ng maliit na TV ang lahat ng nangyari. Ang masayang selebrasyon, ang ngiti ni Althea. Lahat ay normal. Tapos dumating ang impyerno. Malinaw na napunan kung paano biglang tumayo si Mama Agnes, ang pekeng lungkot sa mukha at ang pag-iyak. Itigil niyo ang lahat ng ito, malinaw na narinig ang boses niya. Kinuyom ni Althea ang kanyang kamao. Nagpatuloy ang eksena. Si Bea na nagsusulsol. Si Mama Agnes na dumuduro sa kanya. Paano mo nagagawang magdiwang para sa isang anak sa labas? Lahat ay nakunan. Ang litrato sa cellphone, ang gulat sa mukha niya, at ang mukha ni Leo na unti-unting namula sa galit at kahihiyan. At ang huli, ang pinakamasakit. Simula sa oras na ito, tapos na tayo. Althea, hiwalay na tayo. Malinaw na ipinakita ng recording ang pagbagsak niya. Tinukop ni Althea ang kanyang bibig, pinipigilan ang hikbi. Ang sakit balikan ng lahat. Hinaplos ni Nanay Celia ang likod niya. Malakas na ebidensya na yan, Neng. Patunay na siniraan kanila sa harap ng maraming tao. Hindi pa po sapat. Naisabi ni Althea, matalim ang tingin sa screen. Kailangan ko po ng patunay na plinano nila ito. Muling gumalaw ang mga daliri niya sa remote. Minadali niya ang recording, hindi na sa araw ng party. Hinanap niya ang mga recording sa mga naunang araw. Isang araw bago ang party, wala. 2 araw bago ang party, gabi. Tahimik ang sala. Mukhang nasa kwarto na sina Leo at Althea. Biglang pumasok sina Mama Agnes at Bea galing sa labas. Umupo sila sa sofa sa ilalim mismo ng CCTV. Maheto na, tapos na ayon sa gusto niyo. Narinig ni Althea ang boses ni Bea. Ipinakita ni Bea ang cellphone sa ina. Patingin nga, sabi ni Mama Agnes. Nilakasan ni Althea ang volume. Narinig ang mahinang tawa ni Bea. Ganda, di ba ma, ang galing ng edit ko? Yung picture ni Althea sa seminar kinuha ko, tapos idinikit ko yung picture ng kaibigan kong lalaki. Mukha na silang magkayakap sa hotel, di ba, kahit ang totoo group picture yon. Huminto ang pagtibok ng puso ni Althea. Ito na. Ito ang pag-amin na kailangan niya. Si Mama Agnes sa screen ay tumango, kontento. Magaling. Malinis ang pagkakagawa mo. Dahil sa litratong to, may matibay na tayong dahilan para tirahin siya. Walang maghihinala. So tuloy na po ang plano natin sa baby shower. Matanong ni Bea. Ngumisi si Mama Agnes. Isang ngisi na nagpakulo sa dugo ni Althea. Oo naman, matigas na sagot niya. Sawang-sawa na ako sa pagmumukha ng Althea na yan. Nagpapakabanal, pero ang totoo, gusto lang makuha ang yaman ni Leo. Bago pa niya isilang ang batang yan at lalong tumibay ang posisyon niya dito, kailangan na natin siyang tanggalin. Nag-alinlangan si Bea. Pero maanak naman talaga ni Kuya Leo yung dinadala niya. Paano kung hindi maniwala si Kuya Mahal na mahal niya si Althea? Tanga ka ba, Bea, mahinang sabi ni Mama Agnes, pero matalim ang tono. Ang pagmamahal nawawala yan. Anak ko si Leo. Alam na alam ko ang ugali niyan. Hindi niya kayang dalhin ang kahihiyan. Kapag sinabi nating nangaliwa ang asawa niya, ipinakita ang litratong to at sinabing anak sa labas ang dala niya, siguradong sasabog yan sa galit. Sisirain natin ang pride niya. Sigurado akong hihiwalayan niya si Althea agad-agad. Paano po? Yung mana mahindi ba't nakapangalan sa kanila yung bahay at ibang ari-arian, madali lang? Yan, sabi ni Mama Agnes. Kapag naghiwalay sila dahil sa pangangaliwa, walang makukuha si Althea. Aalis siyang walang dala at baon ng kahihiyan. At lahat ng yaman ni Leo mapupunta rin sa atin. Sa'yo, Bea. Ginagawa ko to para sa'yo, anak. Para sigurado ang kinabukasan mo. Wow! The best ka talaga. Ma, I love you. Niyakap ni Bea ang ina. Tandaan mo, Bea, sa party galingan mo ang pag-arte. Kailangan mukha kang malungkot at napilitan lang. At ako, iiyak ako ng todo. Siguradong bibigay si Leo.
Sige ma, ako ang bahala. Siguradong wasak yang babaeng yan. Nagtawanan silang dalawa, isang masamang tawa na umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Sa kainan ni Nanay Celia na paupo si Althea sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay hindi sa takot kundi sa galit na nag-uumapaw. Tinakpan ni Nanay Celia ang kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko po, mga demonyo sila neng ganoon na lang nila plinano ang pagkasira mo. Hindi umiyak si Althea. Tuyo na ang kanyang mga luha. Ang tanging naroon ay isang malamig na tingin. Pinatay niya ang TV. Malinaw na ang lahat. Ang buong masamang plano ay nakunan. Nakakuha siya ng higit pa sa kailangan niya. Kayo ang nagsimula bulong niya sa sarili. Kayo rin ang humukay ng sarili niyong libingan. Tiningnan niya ang sulat mula sa korte. Ang unang hearing ay sa susunod na linggo, Mama Agnes. B. Binanggit niya ang mga pangalan na parang isang sumpa. Gusto niyong maglaro sa korte, sige. Maglalaro tayo. Tumayo si Althea, hindi ininda ang hapdi sa kanyang tuhod. Kinuha niya ang cellphone ni Nanay Celia. Naalala niya ang isa sa mga suki nila, isang batang abogado mula sa Public Attorney's Office na nagngangalang Attorney Reyes. Mukhang matalino at idealistiko. Naipahiram po ulit ng cellphone. May tatawagan lang po ako. Sino neng gabi na? Isang abogado, matigas na sagot ni Althea. Si Attorney Reyes po na kumakain dito. May numero po ba kayo niya, tumango si Nanay Celia. Oo, nagbigay siya ng card dati. Mabuti, sabi ni Althea. Magsisimula na ang laro. At ako ang tatapos nito. Kinabukasan may espesyal na bisita sa kainan ni Nanay Celia. Dumating si Attorney Reyes gaya ng dati. Ngunit ngayon iba ang pakikitungo ni Nanay Celia. Attorney Reyes, pagkatapos niyo po kumain baka pwede po kayong makausap sandali. Yung anak ko po si Althea, kailangan niya po ng tulong legal. Urgent po. Tiningnan ni Attorney Reyes si Althea. Pagkatapos ng isang oras sa saradong kainan, ikinuwento ni Althea ang lahat. Mabigat to Mrs. Althea, sabi ng abogado. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Alam ko po, attorney, kalmadong sagot ni Althea. Hindi po ako lumapit sa inyo ng walang dala. Dinala nila si Attorney Reyes sa likod sa harap ng lumang TV. Wala po akong laptop, attorney, kaya pasensya na po. Ipinanood ni Althea ang recording, hindi ang party kundi ang pag-uusap ni na Mama Agnes at Bea. Habang nanonood, nagbago ang itsura ni Attorney Reyes. Mula sa pagiging kalmado, nanlaki ang kanyang mga mata at tumigas ang kanyang panga. Nang matapos ang video, na tahimik siya. Pagkatapos ay tumayo siya at naglakad-lakad. Mrs. Althea, seryosong sabi niya, hindi na ito simpleng annulment case. Isa itong krimen. Isang sabuatan. Ito ang bomba at hawak natin ang pampasabog. Ano po ang dapat nating gawin, attorney? Sasakyan natin ang laro nila? Sabi ni Attorney Reyes, kumikinang ang mga mata. Hahayaan natin silang magsinungaling sa korte sa ilalim ng panunumpa. Hahayaan nating ibaon nila ang sarili nila sa kasinungalingan. At kapag tapos na sila, saka natin ilalabas ang lahat. Dumating ang araw ng paglilitis. Puno ang korte ng mga kamag-anak ni Leo. Si Althea ay dumating, kasama lang si Attorney Reyes at si Nanay Celia na nag-aalaga kay Liam sa labas. Pumasok ang kampo ni Leo na puno ng kayabangan. Nagtama ang mga mata ni na Leo at Althea. Mabilis na umiwas ng tingin si Leo. Wala nang naramdamang sakit si Althea kundi pandidiri. Nagsimula ang hearing. Ang abogado ni Leo ang unang bumana. Your Honor, ang kliyente po namin ay biktima ng isang malupit na panloloko. Ang kanyang asawa si Althea ay napatunayang nagkasala ng pangangalo niya. Ipinakita niya ang edited na litrato. Hinihiling po namin na ideklara ang bata bilang illegitimate. Unang tumestigo si Bea. Umiiyak, nagsinungaling siya sa ilalim ng panunumpa. Nakita ko po mismo, Your Honor. Nagpapasok po si Ate Althea ng ibang lalaki sa bahay. Sumunod si Mama Agnes. Humagulgol siya. Ako po ang nakakita ng litratong yan. Yang batang dinadala niya ay anak sa labas. Pati si Leo ay nagsinungaling. Mula po nang mabuntis siya, kakaiba na siya, Your Honor. May naamoy po akong kakaiba sa kanya. Nakakadiri. Hindi ko na po siya ginalaw simula noon. Sigurado po akong hindi ko yan anak. Ang kasinungalingang iyon ang huling pako sa kanilang kabaong. Mrs. Althea, ano po ang inyong depensa? Tanong ng hukom. Tumayo si Althea. Your Honor, bago po ako sumagot, nais ko pong magpresenta ng isang ebidensya. Isang ebidensya na hindi kayang magsinungaling. Nag-object ang abogado ni Leo, pero pinayagan ng hukom ang hiling ni Attorney Reyes. Your Honor, gusto po naming ipakita ang mismong pinag-uusapan sa kasong ito. Ang bata.
Pumasok si Nanay Celia dala-dala si Liam. Kinuha ni Althea ang kanyang anak. Nag-iba ang aura niya, isang inang handang protektahan ang kanyang supling. Lumakad si Althea papunta kay Leo. Leo, tingnan mo ako. Dahan-dahang itinaas ni Leo ang kanyang mukha. Tingnan mo ang batang tinatawag mong anak sa labas. Inalis ni Althea ang kumot sa mukha ni Liam. At sa kaliwang pisngi nandoon ang isang maliit na balat, ang balat na kaparehong-kapareho ng sa kanya. Napasinghap si Leo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Namutla siya. Ang lahat ng kasinungalingan niya ay bumalik para sa kalinsya. Nagsimulang magbulungan ang mga kamag-anak. Kamukha ni Leo nung bata. Tingnan niyo yung balat. Nagpanik si Mama Agnes. Nagkataon lang yan, sigaw niya. Nagkataon lang ba, Leo? Tanong ni Althea. Ang ilong mo, ang baba mo, ang kilay mo at ang balat na to. Nagkataon lang ba lahat? Hindi makasagot si Leo. Ang kumpiyansang itinayo ng kanyang ina ay gumuho sa isang iglap. Your Honor, sabi ni Althea. Iyan po ay ang una ko palang ebidensya, isang ebidensya na galing mismo sa Diyos. Ngayon ipapalabas ko na po ang pangalawa. Isang ebidensya na gawa ng demonyo. Tumayo si Attorney Reyes. Your Honor, hinihiling po namin na i-play ang isang CCTV recording na magpapatunay ng sabuatan pamemeke ng ebidensya at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Namutla sina Mama Agnes at Bea. Walang CCTV sa bahay namin, sigaw ni Bea. Magnanakaw siya, pumasok siya sa bahay namin. Ipinag-utos ng hukom na i-play ang video. Sa malaking screen sa korte lumabas ang sala ng bahay nila. Ang pag-uusap ni na Mama Agnes at Bea dalawang gabi bago ang party ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ang pag-amin sa edited na litrato. Ang plano para sirain ang pride ni Leo. Ang plano para makuha ang lahat ng yaman. Sumabog ang gulo sa korte. Ang mga kamag-anak na nalinlang ay nagsimulang sumigaw kina Mama Agnes at Bea. Si Leo ay umungol sa sakit at pagsisisi. Mama, sigaw niya. Ngayon niya lang nalaman na ginamit lang siya ng sarili niyang ina. Mga pulis, arestuhin ang dalawang testigong yan, sigaw ng hukom. Gumapang si Leo palapit kay Althea. Althea, patawarin mo ako. Nabulag ako. Pakiusap para kay Liam. Umatras si Althea. Hiwalay na tayo, Leo. Sinabi mo yan sa harap ng maraming tao. Walang balikan. Tumingin siya sa kanyang biyenan at hipag na pinoposasan na. At para sa inyong dalawa, akala nyo tapos na? Hindi pa. Your Honor, sabi ni Attorney Reyes. Formal po naming isinasampa ang kasong perjury, conspiracy at libel laban kina Ginang Agnes at Binibining Bea. Narinig ang paglak ng posas. Kinaladkad palabas sina Mama Agnes at Bea. Althea, wala na akong kahit sino, umiiyak na sabi ni Leo. Hindi pa tapos ang laro, Leo, sabi ni Althea. Nagpatuloy si Attorney. Reyes, hinihiling din po namin ang danyos para sa lahat ng paghihirap ng kliyente ko. At isa pa, ang bahay na tinitirhan ninyo ay 100% na nakapangalan kay Mrs. Althea, isang regalo mula sa kanyang yumaong ama. Hinihiling namin na lisanin ni Ginoong Leo ang nasabing property sa loob ng 26 oras. Napaupo si Leo. Mawawalan siya ng tirahan tulad ng ginawa niya kay Althea nung gabing iyon. Ibinaba ng hukom ang desisyon. Lahat ng hiling ni Leo ay ibinasura. Ang full custody kay Liam ay napunta kay Althea. Inutusan si Leo na magbayad ng malaking child support. Hindi na hinintay ni Althea na matapos ang lahat. Inayos niya ang kanyang sarili, kinarga si Liam at hinalikan ang pisngi nito. Uwi na tayo, anak. Magsisimula tayo ng bagong buhay. Naglakad siya ng may taas noo, nilagpasan si Leo na umiiyak sa sahig. Nanalo siya. At ang kanyang paghihiganti ay ganap at perpekto.